Ngayong araw nga mga mare, papasok tayo ng kagubatan para manguha ng kakao at mga santol. Tapos may natikman pa nga akong prutas dito na talaga namang napaka-asim. Pero bago ang lahat mga mare, maaga nga pala akong gumising dyan dahil sasamahan ko yung papa ko na bumiyahe ng jeep. Grabe nga mga mare, napakasarap talagang gumising sa probinsya kapag ganito kaaga. Ang sarap talaga gumising kapag malayo sa mga chismosa. Sobrang peaceful talaga sa probinsya, lalo na kapag may nakikita ka mga estudyante na papasok pala. Hanep talaga ang mukha ni Charlotta kapag bagong gising, mukhang rat bukels. Fast forward tayo mga mare, nasundo na nga pala ako ng tatay ko at ayan ang tatay ko, magkasinlaki lang kami. Bali na-miss ko nga palang bumiyahe kasama yung papa ko dahil bata pa lang ako, sinasama niya na ako sa biyahe niya eh. Ang unang biyahe nga pala namin dito ay patungong San Pablo mga mare at okay naman yung biyahe namin dito, walang traffic. Ang sakay pa nga lang namin dyan ay 3 pero okay lang yun, nag-i-enjoy naman ako habang kasama yung tatay ko. Pero syempre di tayo papayag na 3 lang ang sakay, kailangan punuin natin yan, di ba? So ayun, nagmumukha na namang passenger princess ang Madam Charlotta nyo mga mare. Bali pauwi na nga pala kami niyan mga mare, saglitan lang yung pagsama ko sa tatay ko dahil patungo pa ako sa gubat. Pagkahatid niya ng tatay ko mga mare, dumiretso na ako dito sa bukid dahil hinihintay na nila ako. At ayan mga mare, kita nyo naman si Charlotta, may dala pang 2 sako. Bali ipapakita ko nga pala sa inyo dito yung kapatid kong kamukha ni Shrek. Bonjing din eh no. Bali pagdating nga pala namin dito sa dulo ay nakita namin tong mangga pero hindi ayan ang pakay natin mga mare. Sa kasamaang palad mga mare ay nakasalamuha ako dito ng prutas na kakaiba na talaga namang napaka-asim. Makikita nyo naman sa mga mukha nila na talaga naman ang gigigil eh no. Parang naglalak yung mga panga. Ay, what a nice! Hindi mo kita mukha mo eh. Nakita nyo naman yung mukha ko doon mga mare. Pagdating nga namin dito sa loob ng gubat ay nakakita kagad ako dito ng tarsier. Kitang kita nyo naman yun mga mare. Makalipas nga ang kalahating oras mga mare, narating na namin ang aming pakay. Eto nga pala yung tinatawag na kakao mga mare. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, basta sa amin ay kakao. So syempre ang trabaho ko dyan ay tagasambot lang mga mare dahil hindi naman kaya umakyat ng Charlotta nyo eh. By the way mga mare, share ko lang ha. Bale eto nga pala yung madalas kong ginagawa mga mare nung bata pa ako, yung pumapasok ako sa gubat. Madalas kasi ako nabubusog pag nasa gubat ako mga mare dahil marami ako nakikitang mga prutas. At ayun nga mga mare, naka-4 na piraso kagad tayo at may nakita pa tayong isa dito pero hindi natin papalampasin yan dahil meron tayong chikmangs dito na taga-Akia tapos tayo naman ay taga-Salulama. Bale eto nga pala itsura ng kakao mga mare. At syempre konting fast forward na naman tayo mga mare, nandito na nga pala tayo ngayon sa puno ng santol at napakaraming bunga kaya naman tamang taga-Salo na naman si Charlotta. Last day ko na nga pala dito sa probinsya mga mare kaya naman nanguha na ako ng prutas para may uwi ako sa Taguig. Ang sarap talaga mabuhay sa probinsya kapag malayo sa syudad. Isa nga rin pala sa mga rason mga mare kaya ako umuwi ng probinsya ay para makamoy ng sariwang hangin. Pag nasa Maynila kasi ako puro usok na lang. At ayan na nga mga mare, napakarami nating nakuhang santol at baka hanggang dito na lang tong video na to mga mare. Maraming salamat sa palaging pagsuporta. I love you.